Ang gagawin ko po sa ngayon ay magpapalit ng faucet dito sa aming container kasi nga naglilik ng faucet nito. Yan. So nilinisan ko muna. Ipapakita ko sa inyo na ang faucet nito ay naglilik na. Yan. Yan, nakita nyo po ano na yan, nakasarado na yan ng maayos, kumbaga mahigpit na. Tingnan nyo, kahit counting leak yan, kapag tumagal yan, pangit sa sahig na makita mong ganyan. So matagal na rin ito, kaya nakikita nyo yung kulay niya, iba na, luma na. Ngayon in-stock na lang, kaya siyempre madumi pa nga, in-stock na lang ito dahil hindi na ginagamit. Hindi ko naayos agad dahil nga wala ako dito sa amin. Kapag nadating ako, ganun lang. Kapag merong nasira na pwede pang ayusin, inaayos ko. So ang gagawin ko dyan, itatapon ko na yan pag natapos o pag tinanggal ko. Papalitan ko na lang nitong bago na lang. Nakita nyo po, 20 pesos lang yan. Tanggalin natin to at papalitan natin. Tingnan nyo, madumi pa Niligay ng aming kasama dun sa sa budiga. Yang ang nut sa loob, tatanggalin ko yan. Tapos yun, kapag inikot ang gagamitan ko siya ng monkey wrench. Yan, monkey wrench. Tapos ayun, ang tabay lang. Mayroon na rin akong na-share na video dito na nagtanggal ako nito. Kasi kapag nasira ito bibili ka ng container. Ang iba, halimbawa hindi marunong mag-ayos ito sa mga daddy dyan, di ba? Pag natanggal mo ito tapos napalitan, balik sa normal, nakasave ka ng pera. Ayun. Bawat ko nito, bawat pagpalit, sinishare ko na rin. Kasi minsan ang natabunan kong video, nakita nyo po. Ayan. May seal yan, tatandaan nyo Kailangan pagkabit natin, ayan, ganyan style. Pagkabit natin, siguraduhin natin ang rubber niya ay linisan din natin. Ang rubber niya ay nakakabit para hindi mag-leak sa gilid niya, para may protection. Ayun, magkabilaan po. Tapos bali ang kailangan, kapag naglagay tayo nito, magkabilaan ng rubber, yan, ilalagay natin. Tapos pag mayroon ng nut, kapag nakasalpak na, kapag pahigpit na, dito ko lang ito pinapasa o iniikot kasi hindi pa sa posisyon. Pero pag nasa posisyon na, nakalapat na ng maayos, huwag nyo nang higpitan dito kasi yung rubber niya magtutwist yun. Kailangan mahigpit nito, ang higpit nito doon na sa loob, para itong nasa labas na rubber iipit. Ayun. Ayan, ito rubber niya, rubber seal. Ilagay natin sa loob. Yun. Medyo konting tiyaga lang ang pag-ano nito, pero pag natapos, at least makatipid ka. Yan. Monkey wrench or may adjustable ka, pwede yan. Pwedeng panghigpit.
Ingay ng ano ah. Ang ingay ni Brownie. Ba, medyo natatagalan din tayo ah. Ayun, basta siguraduhin natin mahigpit ha, kasi naayos na ang ano, kasi bago na ito, dapat wala nang leak. Ang leak kasi kanina doon mismo sa faucet niya. Tanggalin natin yung ano lang, yung presyo lang, yung tag lang, pero yung cover niya para sa screw wag natin tanggalin. Ayun. Tapos dudublihin natin, siyempre kailangan natin ito balawan ng maayos bago gamitin. May nagtanong sa akin na paano man pag nabutas na. Hindi ako pwede mag-rekomenda ng pandikit sa mga nabutas na ganito, lalo na kung gagamitin natin yung inuming tubig. Pag sa inuming tubig, hindi na ako mag-rekomenda ng pandikit kasi siyempre may chemical yon. Mas mainam na bumili na lang ng bago. Hindi ko alam kung magkano presyo nito sa ngayon. Marami ngayong pandikit ano, pero sabi ko nga may chemical. Siyempre may chemical yon. Tapos inuming tubig ang ilalagay natin, hindi maganda. Ngayon ayos na to. Okay na siya. Wala na yan, bago na eh. Kaya nga sabi ko pag luma tapo na. Lalapat hindi naman ako hindi na makabili ng ano nun ng sa loob yung spare niya. Alright, tali na siya, pwede na ulit magamit. Dagdag naman ng galunan. Ito ang dating nakakabit na faucet. Naandun po yung rubber, sobrang tagal na niya, hindi na nagsisil. Kapag sinara, may leakage na. Yan, nakita nyo po yung gumagalaw na yan. Yan po ang nagsisil o nagsasara. Kapag pinaikot natin ito clockwise, magsasara yan. Tapos counterclockwise, magbubukas. Subalit kahit ano na, mahigpit na, tumatagas pa rin ang tubig dahil doon sa rubber na yon. Sa pagpalit naman yan, pwedeng tanggalin ito, hugutin lang to, yun na yun, mabilis lang yung palitan kung makakakuha ng spare. Kaya lang wala akong matagpang spare, kaya ang binili ko ito na mismo, faucet na mismo ang binili ko, yung bago na kinabit ko. Yan nga po yun. Yan, siyempre sa katagalan ang rubber laging ginagamit. Yan, sara bukas, siyempre masisira. Ganun po yun, simple lang. Salip na itabi natin yung ating itong jug na to, hindi na magagamit, kung leak lang naman dito, pwede natin palitan sa halagang 20 pesos o 25 pesos. Palitan natin ito at magagamit na ulit. Yan, nakita nyo po. Hanggang dito po nagtatapos ang video nito. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mag-subscribe po kayo sa channel na to at marami po kayong matutunan o karagdagang kaalaman. Thank you po.